Mga kababayan, politics is a matter that I have not discussed with former President Rodrigo Duterte, nor have I discussed my positions on national issues with President Ferdinand Marcos Jr. On separate occasions, the President and the former President similarly expressed concerns over my well-being. I assured them that I would take care of myself as I carry out my duties and responsibilities as Vice President and the Secretary of the Department of Education. Nako po, diyan pa lang, kitang-kita mo ng matika si Madam. Sabi niya, una-una linawin natin, I never discuss, sabi niya, any issues with PRRD and with the PBBM. Hindi siya nagdi-discuss. Ibig sabihin, hindi ho siya pumapanig sa anumang sides. In other words, she is being professional. Ibig sabihin, wala ho siyang kaugnayan sa anumang politikang nangyayari. Ihiwalay niyo ako. At both, sabi nga, in different occasion, both of them, which is PBBM and Duterte, were so concerned about her well-being. Yun ang sinabi ni VP Sara Duterte. And ang sinasabi niya ngayon, don't worry. I am okay. I am independent. Everything is okay. I am performing well my duty bilang Vice President. Alam mo, isang bagay nakita ko kagad dito. Matikas tong alin to. Matikas. Maano ho ito? Sinasabi niyang, kasi siyempre babae, di ba? Isipin kagad. Yung isa, ina. Ay, sorry, not ina. Ama pala, sorry, ama. Ama, di ba? Ama ni VP Sara Duterte. So, ibig sabihin, talagang concern bilang anak. Ito namang isa, concern dahil ito yung kanyang successor, ika nga, Vice President to. So, ingat siya dito. Pag hindi na careful si Marcos dito, pwede siyang palitan anytime. Di ba ho? Yun ang talagang katotohanan. So, kaya nga siya sinasabihan na, kamusta? Siguro, ang pangangamusta na, unlike kay PRRD, yung pangangamusta ni PRRD, it's more on, I'm concerned about you bilang my daughter. Ito namang si Marcos, maybe ang kanyang concern is, okay ka pa ba? Kasi kung hindi ka na okay, kakabahan na ako, baka papalitan mo na ako. Alam naman po natin lahat, without VP Sara Duterte, hindi ho mananalo si Bongbong Marcos. Yan ang katibayan. Okay? Katibayan po. Huwag na ho natin ipagkailayan. Kasi, eto ha, anong katunayan nun? Tandaan ninyo, lumaban si Bongbong Marcos nun with Leni Robredo. Leni Robredo, noong panahon na yon, hindi pa kilala. Out of nowhere, bilang isang congressistang pumapara ng bus. Di ba? Sa NLEX, sa SLEX. Hindi ko kilala siya nun. Whether you like it or not, talaga namang umangat din siya sa mga kampon niya nung 6 years na pambabatikos niya sa mga Duterte. Umangat siya dun sa kampon niya. Kasi at that time, nung tumakbo siyang Vice President, not all the yellows somehow are in favor of her dahil hindi nga siya kilala. Okay? Pero, dahil dun sa 6 na taon niyang pagbabatikos kay Pangulong Duterte, nakilala siya. Umangat po siya. Kaya ako, naniniwala ako, na nung natalo na si Bongbong Marcos nung bilang Vice Presidente, matatalo din siyang presidente kung sakasakaling si VP Sara Duterte ay tumakbo sa ibang posisyon o di kaya hindi sumama kay Marcos. Yan totally convinced tayo. Imposibleng manalo si Bongbong Marcos nun. Sigurado ko. At sa katunayan nga, di ba, mayroong mga survey na kung sakasakaling tatakbo sila nung panahon na hindi pa nagde-declare ng Vice President si VP Sara Duterte, shoot si VP Sara Duterte bilang presidente. So, klaro sa klaro yon. Okay? So, anong ibig ko sabihin? Etong sinasabi niya ngayon, na I'm okay. Don't worry about me. I'm performing my duty well. Alam mo, dito makikita mo talaga, handa na. Hinog na itong alin to.
feeling ko nga itong 6 na taon na siya ay patuloy na pababagsakin, walang iba ni Tambaluslos, lalo pang nagiging hinog itong si VP Sara Duterte. Kaya tingnan nyo na lang yung kanyang mga sinabi pa dito. It is clear that both men are blessed with the heart to respect the will of a woman. Both leaders are also gifted with the wisdom to know that I am not a problem and I do not need to be solved. Rather, this is the time to focus on the work that needs to be done for the country. So dito yung pitik niya dito very professional eh. Parang wag na kayo mag-alala sa politika. Wag niyo na ako isipin. Ako naka-focus ako sa work. Focus lang ako. Halimbawa nito ay ang kalidad ng edukasyon, ang patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin kasama. Ayan papitik yan. Patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin. Kasama ng pagkain, issue ng terorismo at kriminalidad. Yan ay pagpitik. Kung hindi mo panaamoy yan, malamang may sipong ka. Hindi totoo, pitik yan eh. Pitik yan na ito nangyayari, ito ang kalagayan ng bansang Pilipinas, ang patuloy na pagtaas ng bilihin, issue sa terorismo, tuloy-tuloy at kriminalidad. Tama na ng pagkain at ang issue ng terorismo, kriminalidad, kawalan ng katiyakan ng ating seguridad at kapayapaan. Tinan mo, walang katiyakan ng ating seguridad at kapayapaan. Alam mo, if you would look at this in a very, very different angle, malaki to, malalim mo ito. Tandaan ninyo, kahapon nga ba yun, isang araw? O basta, nung isang araw, di ako sure nag-trending sa Twitter o sa X, nag-trending po yung salitang World War III. Dahil nga po sa pagdideklara ng suporta ng China sa Russia, pag lumaban ng NATO, alam mo, this is masyado tayong nakapokus dito sa local problem, pero sa totoo, ito ang matinding problema. Pag nagkagerahan, itong NATO, bumalag sa Russia, magkakampihan ng Russia at China. Mabigat ho ito. Tapos ang kalaban ng European countries. Tapos kung sino-sinong sasama na dyan siyempre ang Amerika. Sana tayo nananahimik. Yun totoo eh. Sana tayo nananahimik. Ang ganda na ng posisyon ni Pangulong Duterte. Nananahimik na tayo. Basta tayo hindi tayo kasali dyan. Sa laban na yan. Sumausaw tayo sa Amerika. Kasi wag niyong kakalimutan, tayo noong panahon na yun, friends tayo sa lahat. Both China, Russia, andyan tayo. Ang Amerika naman, yung bibiglan ni Pangulong Duterte, pinapalagan niya, pero sa totoo lang, ang dami pa rin pong transaksyon tayo dito sa Pilipinas na kasamang Amerika. Kaya nga dito, sinasabi niya, merong hindi tayo tiyak. Dito malalim yan, hindi tayo tiyak sa seguridad at kapayapaan. Medyo, nung napakinggan ko ito, medyo sabi ko nga, magre-ready na ba tayo? Kaya din, buti na lang, nagpapiring na tayo eh. Hindi ho kasi biro ho ito, yung banta niya dito na hindi tayo tiyak sa seguridad. As a Mindanaoan, I am a witness to how violence spawned poverty, lack of livelihood, internal displacement, and inequitable access to education opportunities for our children and the youth, which ultimately made the violence of radicalism more appealing to them. Nitong nakaraan lang ay nasaksihan natin ang pagdadalamhati ng naulilang pamilya ni na Corporal. Eto na. Ito ba yung, alam mo, nung pinapanood ko tong part na ito ba yung secret message niya sa AFP? Ito ba yung mensahe niya sa AFP na sa gitna ng kaguluhan ng politika ni PBBM at ng kanyang ama, andito ko bilang independent and I am at your side. Kasi tandaan ninyo, ang AFP natin, very professional ho ito. Ayaw ho nila sumali sa politika as much as possible. But, kailangan nila ng commander.
Eh, ang problema, hindi na nila alam kung sino commander ngayon eh. So ito, pinapakita ni VP Sara Duterte, I am with you. Iisa ang adhikain natin. Ito ba ay isang mensahe sa AFP? Rizalde Espartero, Private First Class Carl Aranya, Private Jesse James Corpus, at Private Marvin Dumaging. The death of 4 soldiers in an ambush in Maguindanao del Sur points us to the painful truth that terrorism remains a fundamental problem that requires our collective action as a nation. Ayan. Alam mo kung bakit niya dinidiin dito? Kasi ang mga sundalo natin, ito para lang sa kaalaman ninyo, kung kayo may kaibigang mga sundalo. Yung issue ng politika, ano nila yan eh. Hindi naman sa minamaliit, pero parang sa kanila wala yan eh. Ang talagang issue sa kanila, sa mga sundalo natin, ay yung issue ng terorismo. Alam niyo kung bakit? Kasi bawat sundalo, pagpasok sa serbisyo niyan, kadalasan, sila ho ay nadedestino sa mga delikadong lugar. Yun ang parang pinakasimula nila eh. At yan ho ang kanilang main concern. Yung seguridad ng paglaban ho dito sa terorismo. Kasi terrorism is not just a local problem. That is international o worldwide problem po yan. Ibig sabihin talaga hong meron, organized. Ito yung terrorism na hindi katulad nung paratang ni Remulla kay Tebes. Hindi terrorismo yun. Politika yun. Ito ang tunay na terrorism kung saan talaga nga namang kargado. Remember, wag mo nating kakalimutan, yung mga bumomba sa Amerika, dito tinraining. Dito sa atin, sa Mindanao sila, maraming terorista ang nahuhuli dito sa Mindanao. Ang tawag nga nila dito, training ground eh. And if you are a military, sigurado ko, alam mo yan, na sakit sa ulo yan. Bakit kanyo? Paano nangyayari na ang training ground nasa Pilipinas? Kasi may pagkukulang ang mga punyetang politiko natin. They are harboring these criminals and terrorists. How? Hinahayaan ho nila. Pinababayaan nila, maaring takot sila kasi tandaan ninyo, ang una namang haharap dyan yung mga local government, yung mga local police. Eh ano nangyayari? Kinukurap kasi ng mga local government ang ilan nating kapulisan at ginagawa ho nilang sarili nilang tauhan. Kaya nga papansinin ninyo yung panahon ni Pangulong Duterte, nagkaroon ng maraming engkwentro ang mga sundalo at pulis. Ito mga PNP personnel ito Bakit nagkaroon ng engkwentro? Kasi itong mga sundalo natin, alam nila na merong mga ilang pulis na talaga nga namang ginagamit ng mga warlords sa probinsya. Yan ang pinaka-main problem ng mga sundalo natin. At yan din po ang sinasabi ni VP Sara Duterte ngayon. At sinasabi niya kaisa niyo ako sa laban na yan. Nagdadalumhati ako sa pangyayari na may namatayan na naman tayong mga sundalo. Alam mo, paulit-ulit natin sinasabi. Kaya nga may nagtanong sa akin eh. Di ba yung sa politiko na interview, tinanong, are you also saying na you want Marcos to resign? Alam mo, sagot ko, anong saysay? Hindi, honestly, pagbalik-balik na rin natin istorya, anong saysay ng sigaw mong resign kung isa lang naman na magpaparesign sa ating Pangulo? Isa lang naman eh. Ang militar. Yan lang ho at sila lang ang kayang mag-alis ng isang presidente. Yung sigaw natin, sigaw lang yan, ingay lang yan. Kaya nga, ang sabi ko dun sa politiko na nag-interview sa akin, sabi ko dun sa media na nag-interview sa akin, ako, instead of shouting, resign Marcos, instead of shouting ganon, I would rather focus on informing the people kung papaano ba nilalapastangan
ng mga government official ang ating bayan. Yan ang focus natin. Instead of, kasi kung shouting at shouting, para wala tayong pinagkaiba kay Nino. At saka doon kay Makmak Adik. Nakalimutan ko ng pangalan nun. Ano ang pangalan nun? Si Makmak Kumpak. Hindi, alam mo, sandali, lilinawin natin. Kaya ako natawag na Makmak Adik, hindi dahil adik sa ganun, ha? Makmak Adik kay Nino. Kasi tandaan ninyo, sabi nga ni, may napanood kasi ako kay Eli Soriano. Maraming klase ng lasing. Lasing sa alak, lasing sa kapangyarihan, lasing sa sugal. Ayan. Ganon din naman sa atin. Maraming adik. Klase ng adik. Adik sa babae. Adik sa lalaki. Adik sa sugal. At adik kay Nino. Adik sa pera. Feeling ko kasi si Makmak adik. Kaya ho adik ang ano niyan. Adik siya kay Nino. Okay? Bakit adik kay Nino? Wala na siyang content kung hindi si Nino. Kaya adik kay Nino yan. Ayan, ito si J. Guevara, adik sa pagsupalpal sa mga tulongges na vlogger. Naku, pag-usapan natin yan. O, tuloy natin to. Lumaban tayo kontra terorismo. Suportahan natin ang edukasyon ng kabataan. Suportahan natin ang ating kasundaluhan sa pamamagitan ng pagbigay impormasyon tungkol sa kalaban. Suportahan natin ang ating mga kasundaluhan. Ang ganda. Alam mo, kung ikaw yung military niyan, sundalo, yan ang maririnig mo sa Vice President mo. Nakakataba ng puso eh. Bakit? Siya lang ang nagagaganyan ngayon. Noon, panahon ni Pangulong Duterte, si Pangulong Duterte, lagi sinasabi yan. Ngayon, si BP Sara lang Duterte ang tunay na sumusuporta sa military, sa laban ng military. Kaya sana, yung secret message ni BP Sara sa inyo, sa AFP, nadidinig ninyo. Kayo ho ang nakakaalam. Hindi po si Banatbay. Kung hindi, kayo po ang nakakaalam kung ano yung sikretong mensahe ni BP Sara sa inyo, AFP. Pakinggan ninyo.